10 taon ng pagtitiis, nauwi sa isang malupit na pagtataksil. Akala ni Dr. Elena, ang kanyang pagtitipid at pagod sa ospital ay para sa kinabukasan nila ni Marco. Ngunit sa isang iglap, narinig niya ang katotohanang mas matalas pa sa kanyang scalpel. Basura lang siya sa paningin ng asawa, ngunit hindi siya magpapaapi. Ang isang surgeon, marunong pumutol ng bulok na bahagi ng buhay. Ito ang kwento ng kanyang matamis na pagbangon. Sino ang mananalo sa huli? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma rin yan sa gusto natin. Wala naman siyang ibang matatatakbuhan kundi ang bahay na to. Saka, sino ba namang lalaki ang tatagal sa isang asawang kasing tigas ng semento ang puso? She's just a boring ATM machine in a white coat. Nakakasawa na ang pagmumukha niyang laging amoy ospital. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa likod ng malalabay na halaman sa aming garden. Ang boses na yon, ang boses ni Marco na punong-puno ng pag-uuyam, ay tila isang malamig na katarik na bumaon ng malalim sa aking likuran. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ang hangin sa aking paligid na kanina lang ay presko dahil sa katatapos lang na ulan ay biglang naging suffocating. Tila ba ninanakawan ako ng hininga. Sa bawat segundong lumilipas, naramdaman ko ang init ng balot ng pandesal na kanina ko pa maingat na niyayakap sa aking dibdib. Galing ako sa isang 24 na oras na shift sa ospital. Pagod ang aking katawan, puyat ang aking mga mata. Ngunit pinilit kong dumaan sa paboritong bakery ni Marco dahil alam kong mahilig siya sa mainit na tinapay sa almusal. Inisip ko pa habang nagmamaneho pa uwi kung gaano kasarap ang magiging nangiti niya kapag nakita niya ang dala ko. Ngunit ang nangiting iyon ay tila isang malupit na ilusyon lamang. Tama ka, anak, sagot naman ni Doña Imelda, ang aking biyenan, na may kasamang mahinhin ngunit mapait na tawa. Masyado siyang bilib sa sarili niya dahil doktor siya. Akala mo naman kung sinong santo. Kung hindi dahil sa pamilya natin, hindi naman siya makakatapos ng pagpapakadalubhasa. Utang niya sa atin ang pangalan niya. Kaya nararapat lang na ibigay niya ang lahat ng kinikita niya para sa atin. Napaka-dry niya bilang babae, Marco. No wonder you found someone else who is more refreshing. Ang balot ng pandesal ay dahan-dahang nadulas mula sa aking mga nanginginig na daliri. Wala itong nilikhang malakas na tunog ng tumama sa malambot na damuhan, ngunit sa loob ng aking pandinig, tila may isang dambuhalang pader na gumuho ng sabay-sabay. Ang bawat salita nila ay parang mga piraso ng bubog na pilit isinisiksik sa aking mga ugat. Isang boring ATM machine? Ito ba ang tingin sa akin ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay sa harap ng dambana? 10 taon na ang nakalilipas, tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong buhay sa operating room. Ang mga kamay na madalas manginig sa pagod dahil sa pag-o-overtime para lamang mabayaran ang mga utang ni Marco sa kanyang mga bigong negosyo. Ang mga kamay na ito, sa paningin niya ay marumi at amoy ospital lamang. Isang matinding paiit ang umakyat sa aking lalamunan, kasing pait ng apdo na mahirap lunukin. Nais kong sumigaw. Nais kong lumabas mula sa aking pinagtataguan at isampal sa kanila ang lahat ng sakripisyong ginawa ko. Gusto kong ipaalala kay Doña Imelda na ang gamot na iniinom niya araw-araw para sa kanyang high blood ay mula sa aking pinaghirapan. Gusto kong isumbat kay Marco na ang bawat Amerikana na isinusuot niya sa kanyang mga party ay binili ko mula sa mga gabing hindi ako natulog dahil sa pagbabantay sa mga pasyenteng nag-aagaw buhay. Ngunit ang aking tinig ay tila nawala. Nanatili akong pipi, nakatitig sa kawalan habang ang aking puso, ang pusong kabisado ko ang bawat balbula at daluyan ng dugo bilang isang cardiologist, ay tila dumaranas ng sarili nitong pag-atake. Hindi ito ang uri ng atake na nagagamot ng nitroglycerin. Ito ay ang pagkadurog ng kaluluwa. Dahan-dahan akong umatras, pilit na hindi lumilikha ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ay tila paglakad
sa ibabaw ng mga pako. Nang makapasok ako sa loob ng aking sasakyan, doon ko lamang hinayaan ang aking sarili na manginig ng husto. Hindi ako umiyak ng malakas. Ang mga luha ko ay tahimik na dumaloy, mainit at puno ng galit, bumabasa sa aking white coat na simbolo sana ng aking dangal. Ngunit ngayon ay tila naging isang mabigat na pasanin. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag upang tawagan ang aking head nurse. Ngunit bago ko pa man mapindot ang screen, isang notification ang lumabas, isang text message mula sa aking bangko. Mabilis na kumaba ang aking dibdib. Binuksan ko ang mensahe at doon ay parang binuhusan ako ng nagyeyelong tubig. Your joint account ending in 0912 has reached a balance below the minimum requirement. Current balance 0.00. Halos mabitawan ko ang aking telepono. Ang account na yon, ang account kung saan ko inilalagay ang lahat ng aking savings para sa aking pangarap na research fellowship sa Germany, ay wala na. Simot. Walang itira kahit isang kusing. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Isang tunog ng pagkatalo na kalaunan ay naging isang matigas na determinasyon. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng aking buhay ang siya ring kumuha ng lahat mula sa akin? Tumingin ako sa rearview mirror. Nakita ko ang isang babaeng maputla. May mga mata na puno ng pagod, ngunit may isang kislap na unti-unting nabubuhay sa kailaliman ng kanyang mga balintataw. Hindi na ito ang Elena na kilala nila. Ang Elena na handang magtiis para sa pag-ibig ay pumanaw na kasabay ng pagbagsak ng mga pandesal sa putikan. Ganito na lang ba? Ang halaga ko ba ay katumbas lamang ng isang perang papel na maaari nilang lukutin at itapon pagkatapos pakinabangan? Habang hawak ko ang manibela, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay ang ritmo ng isang bagong simula. Isang operasyon ang kailangang maganap at sisiguraduhin kong ang bahaging bulok sa buhay ko ay tuluyan ng mapuputol nang walang ititirang bakas. Anong gagawin ko kapag nalaman kong hindi lang pera ang kinuha nila, kundi pati ang huling pagkakataon ko para sa aking pangarap? Elena love, bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo. Bungad ni Marco nang makapasok ako sa sala. Agad siyang lumapit sa akin, akmang kukunin ang bag ko. Ngunit naramdaman ko ang kuryente ng pandidiri na gumapang sa aking balat sa bawat pulgada ng kanyang paglapit. Tumingin ako sa kanya. Sa mukhang minahal ko ng 10 taon, sa mga matang dati ay akala ko'y puno ng katapatan. Amoy mamahaling pabango siya, isang amoy na hindi pamilyar sa akin, hinaluan ng amoy ng alak at panlilinlang. Wala na ang pera sa joint account natin, Marco. Simot na smot. Diretsahan kong sabi. Ang aking boses ay patag at malamig. Tila isang surgical blade na humihiwa sa hangin. Saglit na nanigas ang kanyang panga. Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng gulat sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Yun ba? Love, huwag kang mag-alala. I just moved it to a better investment. Alam mo naman, kailangan nating palaguin ang pera natin para sa future. Masyado ka kasing busy sa ospital, kaya ako na ang gumawa ng paraan. Investment? Without telling me? Marco, pangarap ko ang perang yon. Para sa fellowship ko sa Germany yun. Sagot ko. Pilit na pinatitigas ang aking boses kahit na sa loob-loob ko ay tila may isang malaking bahagi ng aking pagkatao ang gumuho. Germany na naman. Elena, look at yourself. You're always tired, always stressed. Sabat ni Doña Imelda na biglang lumitaw mula sa kusina. Hawak ang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila mga tunog ng hatol. Dapat ay nagpapasalamat ka pa sa asawa mo dahil iniisip niya ang kabuhayan niyo. Masyado kang nakatutok sa karir mo
Nakakalimutan mo na ang tungkulin mo bilang asawa. Kaya siguro nagiging matigas ang puso mo. Masyado kang nasanay sa amoy ng gamot at dugo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga salitang yon na narinig ko rin sa garden kanina ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa huling natitirang respeto ko sa kanila. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang mahinang pagbukas ng aming main door. Isang babaeng nakasuot ng maikling damit, mukhang mas bata sa akin ng 10 taon, ang pumasok na may dalang mga shopping bag. "Hi, Marco. I forgot my—" "Oh, hi, doktora." Wika ng babae, si Nicole, ang intern sa cardiology department na madalas kong turuan. Ang babaeng akala ko ay may potensyal sa medisina, ngunit narito ngayon, sa loob ng aking pamamahay, na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok nito. "Nicole, anong ginagawa mo rito?" Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Ang aking paningin ay naitutuon sa kanyang kanang kamay na may hawak na mamahaling paper bag. "Dumaan lang siya, Elena. Nicole she's helping me with some paperwork for the investment." Mabilis na depensa ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang ikinukubli. Ngunit hindi ang kanyang paliwanag ang nakakuha ng aking atensyon, kundi ang bagay na kumikinang sa manipis na pulso ni Nicole. Isang relo. Isang Cartier tank. Iyon ang relong binili ko para kay Marco noong nakaraang anibersaryo namin. Ang relong sinabi niyang nawala niya sa gym noong nakaraang buwan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ang aking wedding ring ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa aking daliri. Gusto kong sumigaw. Gusto kong hilahin ang buhok ni Nicole at palayasin sila ni Marco sa bahay na ito. Ngunit bilang isang surgeon, alam ko na ang padalos-dalos na hiwa ay maaaring magdulot ng mas malalang pagdurugo. Dahan-dahan kong inikot ang aking singsing. Tiningnan ko sila ng isa-isa. Si Marco na pilit na umiiwas ng tingin, si Doña Imelda na puno ng pagmamalaki, at si Nicole na may mga panuyang kislap sa kanyang mga mata. "I see," mahinahon kong sabi. "Magandang investment nga siguro yan, Marco. Mukhang napaka-refreshing ng mga nakuha mo." Tumalikod ako at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila 1 milyang layo mula sa impyernong iniwan ko sa sala. Pagpasok ko sa aming silid, agad kong isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Doon, sa gitna ng katahimikan, ay tila bumagsak ang lahat ng bigat sa aking balikat. Nilapitan ko ang Amerikana ni Marco na nakasabit sa gilid ng kama. Maraan kong kinapkapan ang mga bulsa nito. Ang aking mga daliri ay may naramdamang maliit na piraso ng papel. Inilabas ko ito. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store sa Makati. Ang petsa sa resibo ay noong nakaraang linggo. Isang diamond eternity ring. At ang presyo? Iyon ang eksaktong halaga na nawala sa aking fellowship fund. Napaupo ako sa gilid ng kama. Ang resibo ay mahigpit kong hawak sa aking nanginginig na palad. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala. Hindi lang pala pangarap ang ninakaw nila sa akin. Ninakawan din nila ako ng karapatang maging masaya sa sarili kong tahanan. Dahan-dahan kong itinupi ang resibo at inilagay sa loob ng aking notebook. Ang aking mga mata ay tuyo na. Wala nang luhang natitira para sa kanila. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang malamig at matalim na determinasyon. 10 taon, bulong ko sa hangin. 10 taon kitang binuo, Marco. Pero sa loob lang ng isang gabi, sisiguraduhin kong wala kang matitira kahit anino mo. Isang katanungan ang pumasok sa aking isipan habang nakatitig sa dilim ng silid. Sino ang abogadong tinawagan ni Marco kanina na tinawag niyang attorney? May mas malalim pa ba silang plano bukod sa pagnanakaw sa aking pera? Huwag mong palakihin ang maliit na bagay, Elena. Pera lang iyan. Nilustay mo rin naman ang 10 taon mo sa ospital na yan nang walang napapala ang pamilyang ito. Ang boses ni Doña Imelda
ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa aking pandinig. Nakaupo siya ng marangya sa sofa, dahan-dahang humihigop ng tsaa na tila ba ang balitang katutuklas ko lang ay parang ulat lang ng panahon. Sa aking nanginginig na kamay, hawak ko ang bank statement na kinuha ko sa mailer kaninang umaga. 2 milyong piso. Ang perang pinag-ipunan ko sa loob ng 6 na taon, mga gabing walang tulog, mga Christmas at New Year na nasa emergency room ako, sa halip na nagdiriwang ay naglaho na parang bula sa isang iglap. Pera lang? Halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Ito ay paos, puno ng pighati, na pilit kumakawala sa aking lalamunan. Ma, iyon ang scholarship fund ko. Iyon ang pangarap ko para sa fellowship sa Germany. Paano niyo nagawang kunin yun nang walang pahintulot ko? Utang na loob, Elena. Bulyaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi dahil sa anak ko, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ang perang iyon ay napunta sa mga utang na dapat sana ay matagal nang nabayaran kung hindi ka naging madamot. Isipin mo na lang na iyan ang bayad mo sa lahat ng pagkukonsinti namin sa'yo. Naramdaman ko ang init ng luhang dumadaloy sa aking pisngi. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso. Tila ba ang bawat selula sa aking katawan ay unti-unting namamatay. Sa loob ng 10 taon, ibinigay ko ang lahat. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ng mga kasambahay, at maging ang mga luho nilang mag-ina. Ngunit sa huli, ang turing nila sa aking pinaghirapan ay parang isang basurang maaari nilang pakinabangan at itapon. Bago pa ako makapagsalita, pumasok si Marco sa sala. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito bago lumingon sa akin nang may bakas ng pagkainip. Elena, stop stressing out, ma. Intindihin mo naman ang sitwasyon, malamig niyang sabi. At saka, may kailangan kang pirmahan. Isang document para sa house title na ito natin. We need to refinance the house para makabawi tayo sa mga losses ko sa business. Tila tumigil ang mundo ko. Ang bahay na ito. Ang bahay na halos ako ang nagbayad ng buong mortgage gamit ang aking mga incentives at bonuses, ay balak nilang isangla o baka naman tuluyang ilipat sa pangalan nila. Hindi ko pipirmahan yan, Marco. Mahina ngunit matigas kong sabi. Sapat na ang perang kinuha nyo. Huwag nyo nang damayin ang tanging bubong na nasa itaas ng ulo ko. Wala kang choice, Elena, banta ni Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Asawa kita at tungkulin mong tulungan ako. Huwag mong pilitin ang sarili mong maging biktima rito dahil ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagkakaganito. Masyado kang naging makasarili sa karir mo. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng bahay. Hindi ko na kaya ang bigat ng hangin sa loob. Pumasok ako sa aking sasakyan at nagmaneho patungo sa ospital, ang tanging lugar kung saan nararamdaman kong may halaga ako. Ngunit nang makarating ako sa parking lot, hindi ko na kayang lumabas. Ibinagsak ko ang aking ulo sa manibela at doon ko hinayaan ang aking sarili na maging marupok. Ang mga hikbi ko ay tila mga alon na humahampas sa aking dibdib. Ang sakit ay sobra-sobra na. Paano nila nagawang nakawin ang aking pangarap? Paano nila nakuha ang lakas ng loob na sabihing makasarili ako matapos ang lahat ng ibinigay ko? Dahan-dahan kong inabot ang aking stethoscope na nakasabit sa rearview mirror. Hinaplos ko ang malamig na metal nito. Ito ang tanging bagay na hindi nila mananakaw sa akin. Ang aking kaalaman, ang aking kakayahan, at ang aking pagiging doktor. Sa bawat tibok ng puso ng aking mga pasyente, doon ko nahahanap ang dahilan para magpatuloy. Ngunit ngayon, ang sarili kong puso ay tila hirap ng tumibok. Isang abiso ang lumabas sa aking tablet na nasa passenger seat. Isang email mula sa University Heart Center sa Germany. Sa panginginig ng aking mga daliri, binuksan ko ang mensahe. Dear Doctor Reyes,
We haven't received your confirmation deposit for the research fellowship. Please be advised that the slot will be canceled in 7 days if no payment is made. 7 araw. 7 araw na lang ang natitira bago maging abo ang pangarap na itinayo ko sa loob ng maraming taon. Napatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang langit ay madilim. Nagbabadya ng isang malakas na ulan. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, naalala ko ang isang matandang pasyente na laging naghahanap sa akin sa charity ward. Doktora Elena, madalas niyang sabihin, ang puso mo ay para sa iba. Huwag mong hayaang ito ay mapagod sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa tibok nito. Sino nga ba ang matandang iyon? At bakit pakiramdam ko ay may mas malalim siyang mensahe para sa akin? Sa 7 araw na natitira, may magagawa pa ba ako para maisalba ang aking kinabukasan mula sa mga taong pilit na bumubura sa aking pagkatao? Kinuha ko ang aking notebook at isinulat ang isang pangalan na matagal ko nang hindi nababanggit. Isang pangalan na maaring maging huling alas ko laban sa kanila. Ang ganda mo yata ngayon, Elena. Parang bumabalik yung dating sigla mo. Bungad ni Marco habang pinagmamasdan niya akong nag-aayos ng almusal. May kasama pang haplos sa aking balikat. Isang paghawak na dati ay nagpapatibok ng puso ko. Ngunit ngayon ay tila ba isang uod na gumagapang sa aking balat. Ngumiti ako. Isang ngangiting pinag-aralan ko sa harap ng salamin kagabi. Isang ngangiti na tago ang bawat pait at bawat talim. Siyempre, Marco, naisip ko kasi ang sinabi ni Ma. Masyado na akong naging seryoso sa trabaho. Gusto ko namang bumawi sa inyo. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang mga balikat. Akala niya ay nauto niya ako. Akala niya ang boring ATM machine niya ay bumalik na sa pagiging sunod-sunuran. Hindi niya alam. Ito ang simula ng aking pinakamahabang operasyon. Ang pagputol sa lahat ng koneksyon ko sa kanila nang walang ititirang buhay na tissue. Pagpasok ko sa ospital, hindi sa aking opisina ang una kong pinuntahan. Dumiretso ako sa parking lot sa isang lumang sasakyan na kanina pa naghihintay. Doon ay nakatira si Mang Cardo, isang dating pasyente na inoperahan ko sa puso 3 taon na ang nakalilipas ng walang hininging bayad. Siya ay isang retiradong private investigator. Doktora Elena, ito na po ang mga hinihingi niyo. Bulong ni Mang Cardo habang iniaabot ang isang brown envelope. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pasensya na po sa mga makikita niyo. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang hiwa ng kutsilyo. Pumasok ako sa aking opisina at nanginginig na binuksan ng sobre. Ang mga larawan ay tila mga sampal sa aking mukha. Si Marco at Nicole sa isang mamahaling restaurant. Si Marco na hinahalikan ng noo ni Nicole sa harap ng isang condominium unit na ako rin ang nagbabayad ng buwanang hulog. Ngunit ang huling larawan ang nagpatigil sa mundo ko. Si Nicole, nakaupo sa loob ng isang maternity clinic, hawak ang kanyang tiyan na bahagyang umbok. Isang ultrasound result ang nakadikit sa kanyang folder. Buntis siya. 10 taon nang magkasama sila ni Marco at 10 taon din siyang nakinig sa mga dahilan nito. Hindi pa tayo handa. Unahin muna natin ang karir mo at masyadong magastos ang magkaanak ngayon. Naniniwala siya. Sinunod niya ang mga saloobin ni Marco at sa mga taon ng paghihintay, napagtanto niyang pinatay niya ang sarili niyang pangarap na maging ina. Dahil iniisip niyang mas mahalaga ang mga plano nila bilang mag-asawa. Pero ang totoo, itinatago niya lang ang binhing iyon para sa ibang babae. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Tila ba ang dugo sa aking mga ugat ay naging yelo. Ang sakit ay hindi na sapat na salita. Ito ay isang pagkaagnas ng buong pagkatao ko. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa akin sa realidad. Mabilis kong itinago ang sobre sa ilalim ng aking mga medical journals. Pumasok si Nicole. Suot ang kanyang puting coat, may daladalang chart ng pasyente. Good morning, Doktora Elena.
Nakangiti niyang bati. Ang kanyang boses ay tila huni ng ibon na may kasamang lason. Kamusta po kayo? Balita ko po, hindi na kayo matutuloy sa Germany? Sayang naman po, pangarap niyo pa naman yun. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinilit kong maging isang professional na surgeon, walang emosyon, walang panginginig. Ang pangarap ni Cole ay hindi nawawala. Nadidelay lang minsan dahil may mga hadlang na kailangang tanggalin. Parang tumor lang yan. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Sabagay po. Pero minsan, mas mabuting hayaan na lang ang mga bagay na wala na sa atin. 'Di ba? Para hindi na sumakit ang ulo o ang puso. Pag-alis niya, dumiretso ako sa banyo ng aking opisina. Tumingin ako sa salamin. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ang aking white coat ay malinis at walang mantsa. Inayos ko ang aking kwelyo at hinaplos ang aking mukha. Ito ang aking baluti. Sa bawat hibla ng coat na ito, naroon ang aking talino, ang aking hirap, at ang aking dangal. Hindi ako susuko. Hindi ako magpapatalo sa isang batang akala ay nakuha na niya ang lahat. Bumalik ako sa aking mesa nang marinig ko ang tunog ng notification mula sa aking telepono. Isang bank alert para sa aking credit card. Transaction approved. 25,000 pesos at Baby World Boutique. Ang aking credit card. Ang card na ibinigay ko kay Marco para sa emergency expenses ng kanyang business. Ngayon, ginagamit nila ito para bumili ng kagamitan para sa batang bunga ng kanilang kataksilan. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang bawat sentimo na kinuha nila ay magiging isang pako sa kanilang kabaong. Hinawakan ko ang aking pluma at isinulat ang isang listahan. Hindi ito listahan ng mga gamot. Ito ay listahan ng lahat ng ari-arian na kinuha nila sa akin. Isang inventaryo ng aking mga nawalang pangarap. Bakit biglang naging napakabait ni Nicole sa akin nitong mga nakaraang araw? May plano ba silang mas malala pa sa pagnanakaw ng aking pera at asawa? Habang tinitingnan ko ang notification ng bangko, alam kong hindi na ako pwedeng maghintay pa ng 7 araw. Ang operasyon ay kailangang simulan. Ngayon din. Iligtas mo siya, Elena. Gawin mo ang lahat. Kung may mangyaring masama sa kanya at sa bata, hinding-hindi kita mapapatawad. Ang sigaw ni Marco ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong hallway ng emergency room. Nakatayo siya roon, gusot ng barong, pawisan ng noo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Isang takot na kailanman ay hindi ko nakita para sa akin sa loob ng 10 taon naming pagsasama. Sa harap ko, sa ibabaw ng puting stretcher na unti-unting nababahira ng pula, ay si Nicole. Maputla, walang malay, at nahihirapang huminga dahil sa isang biglaang komplikasyon sa kanyang puso na nakaapekto sa kanyang pagbubuntis. Kakatapos ko lang mag-check ng aking mga research papers para sa Germany, hawak ko pa ang aking stethoscope na tila ba isang huling alas ng aking pagkatao nang tumunog ang emergency alarm. Inisip ko ang aking kinabukasan, ang aking kalayaan, na ilang araw na lang ay makakamit ko na. Ngunit sa isang iglap, ang tadhana ay nagbiro ng napakalupit. Ang babaeng sumira ng aking tahanan, ang babaeng nagdadala ng batang ipinagkait sa akin, ay narito ngayon sa ilalim ng aking mga kamay. Doktora Elena, bumabagsak na po ang kanyang vital signs. Kailangan na siyang dalhin sa OR. Ulat ng isang nurse, ang boses nito ay puno ng pagmamadali. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang mabigat na pukpok ng martilyo sa aking dibdib. Tiningnan ko si Marco. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga braso. Nang napakahigpit, tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng panlalait na sinabi niya tungkol sa akin
sa garden noon na isang araw. Please, Elena, alam kong galit ka, pero huwag mo itong gawin sa bata. Siya na lang ang meron ako. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Siya na lang ang meron siya. Ang bawat salita niya ay parang mga kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang aking kaluluwa. 10 taon akong narito, Marco. 10 taon akong naging sandigan mo, naging takbuhan mo, naging lahat para sa'yo. Ngunit sa isang sandali ng panganib, ang batang hindi pa isinisilang ang tinatawag mong tanging meron ka. Pumasok kami sa operating room. Ang amoy ng antiseptic at ang lamig ng aircon ay tila ba nagpapatigas sa aking determinasyon. Habang naguhugas ako ng aking mga kamay sa scrub sink, pinagmasdan ko ang agos ng tubig. Ang bawat patak ay tila humuhugas din sa aking mga huling luha. Sa loob ng silid na ito, hindi ako ang asawang niloko. Hindi ako ang babaeng ninakawan ng pangarap. Ako, si Dr. Elena Reyes, isang surgeon. Ang aking sumpa sa medisina ay mas matimbang kaysa sa aking galit. Scalpel, malamig kong utos. Sa gitna ng operasyon, nakita ko ang mukha ni Nicole sa ilalim ng asul na tela. Napakabata pa niya. Napakarami pang pagkakataon. Ngunit sa bawat hiwa na ginagawa ko para maisalba ang kanyang puso, nararamdaman ko rin ang paghiwa sa sarili kong damdamin. Ang bawat tahi ay tila pagtahi sa isang sugat na kailanman ay hindi na maghihilom. Ang irony ng buhay, kailangan kong gamutin ang pusong sumira sa sarili kong puso. Matapos ang 3 oras ng matinding labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, naging stable ang kanyang kondisyon. Isinalba ko siya. Isinalba ko ang batang magiging paalala ng kataksilan ng asawa ko. Lumabas ako ng operating room na pagod na pagod. Ang aking puting coat ay may mangilan-ngilang mantsa ng dugo. Dugo ng aking kaaway. Pagkakita sa akin ni Marco sa waiting area, agad siyang tumayo. Kasama niya si Doña Imelda na kanina pa tila nagdarasal, ngunit alam kong hindi para sa akin ang kanyang mga panalangin. Safe ba ang bata? Elena, sabihin mo sa akin, tanong ni Marco. Hindi man lang itinanong kung kumusta ako pagkatapos ng mahabang operasyon. She's stable and the baby is fine. Maikli kong sagot. Ang boses ko ay walang bahid ng emosyon. Tila isang makinang naubusan na ng langis. Nakita ko ang relief sa kanilang mga mukha. Isang yakap ang ibinigay ni Marco sa kanyang ina. Isang tagumpay para sa kanila. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, humarap muli sa akin si Marco. Ang kanyang pasasalamat ay panandalian lamang dahil mabilis itong napalitan ng dati niyang talim. Make sure she gets the best care, Elena, or I will make your life a living hell. Huwag mong isipin na dahil iniligtas mo siya, ay tapos na ang usapan tungkol sa divorce. Nicole and my child will always be my priority. Banta niya sa gitna ng ICU, ang kanyang tinig ay malamig at walang utang na loob. Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot o sakit. Priority, Marco? Nakita mo ba ang mga kamay ko? Ang mga kamay na ito ang nagdugtong sa buhay ng babae mo habang ikaw ay nakatayo lang dito at naghihintay ng resulta. Huwag mo akong bantaan sa loob ng aking teritoryo. Naglakad ako palayo. Ang tunog ng aking mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit sa loob-loob ko, may isang katanungan na hindi maalis. Hanggang kailan ko kayang maging martir sa harap ng ganitong kalupitan? Iniligtas ko ang buhay nila. Pero sino ang magliligtas sa akin mula sa impyernong ito? Bakit parang may isang lalaking laging nakasubaybay sa akin mula sa malayo sa tuwing lumalabas ako ng ICU? May kinalaman ba siya sa mga sikretong pilit itinatago ni Marco? Sa 10 taon ng ating pagsasama, si Elena ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo at pagtitiyaga. Siya ang puso ng tahanang ito. Nakatayo si Marco sa gitna ng entablado, hawak ang isang baso ng mamahaling alak at nakangiti sa harap ng halos 100 panauhin.
Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumatama sa kanyang mukha, na tila ba binabalot siya ng isang aura ng kabutihan. Napakabango ng paligid, amoy ng mga sariwang lili at mamahaling pabango ang humahalo sa halimuyak ng mga putaheng nga nakahain sa bawat mesa. Ang lahat ay tila nasa isang paraiso ng karangyaan. Nakatayo ako sa gilid, suot ang isang pulang gown na tila ba gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kulay nito ay hindi sumisimbolo sa pag-ibig na matagal nang pumanaw. Ito ay simbolo ng apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang nakapaligid sa akin. Habang pinagmamasdan ko si Marco na nagkukunwaring mapagmahal na asawa, naramdaman ko ang lamig ng aking sariling mga kamay. Ang bawat salita niya ay tila isang malapot na putik na pilit niyang ipinapahid sa aking dangal. "Love, halika rito sa tabi ko," tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ang pekeng tamis na sapat na para magdulot ng sakit sa aking kalooban. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na malapit nang tumigil. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata si Doña Imelda na nakauot ng mga alahas na alam kong binili gamit ang perang ninakaw sa aking fellowship fund. Nakangiti siya sa mga kaibigan niyang alta sosyedad. Tila ba siya ang reyna ng gabing ito? "Salamat, Marco," mahinahon kong sabi nang maabot ko ang mikropono. Ang aking boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at kasing talim ng isang bagong hasang scalpel. Dahil espesyal ang gabing ito, may inihanda akong munting sorpresa para sa inyong lahat. Isang pagbabalik-tanaw sa 10 taon na hindi niyo pa nakikita. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marco, ngunit pinanatili niya ang kanyang plastik na ngiti. Ang mga ilaw sa silid ay dahan-dahang namatay at ang dambuhalang screen sa likod namin ay nagsimulang magliwanag. Ang unang slide ay hindi litrato ng aming kasal. Ito ay isang malinaw na litrato ni Marco at Nicole sa loob ng isang jewelry store, masayang pumipili ng singsing, habang ang petsa sa ibaba ay nagpapakita na nasa loob ako ng operating room nung oras na yon. Isang malakas na bulungan ang agad na bumalot sa buong bulwagan, tila ba isang hangin na mabilis na kumalat. "Ano ito, Elena? Patayin niyo yan!" sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at hiya. Ngunit hindi tumigil ang presentation. Ang susunod na slide ay ang bank statement ng aking fellowship fund na may pulang guhit sa bawat transaksyong ginawa ni Doña Imelda para pambayad sa kanyang mga utang sa sugal at para sa mga luho ni Nicole. Kasunod nito ang mga screenshot ng mga mensahe ni Marco kung saan tinatawag niya akong boring na ATM machine. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakabibingi. Tila ba ang lahat ng tao ay nawalan ng kakayahang huminga. Ang mukha ni Doña Imelda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatago ang mga alahas na suot niya. Si Marco naman ay nakatayo lang doon, tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. "Ito ang bunga ng 10 taon, Marco," wika ko. Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng tahimik na bulwagan. Ang aking pawis, ang aking puyat, at ang aking mga pangarap na ginawa ninyong puhunan para sa inyong kataksilan. Akala niyo ba ay bulag ako? Akala niyo ba ay mananatili akong manhid habang unti-unti niyo akong kinakain ng buhay? Dahan-dahan kong inilabas ang isang folder mula sa ilalim ng podium. Inilapag ko ito sa harap ni Marco, ang mga dokumento ng divorce at ang demanda para sa pagbawi ng lahat ng ari-ariang kinuha nila. "Happy anniversary, Marco. Ito ang huling regalong matatanggap mo mula sa akin," malamig kong sabi. Bago pa man makasagot si Marco, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa entrance ng hall. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ng pulis ang pumasok, pinangunahan ng isang opisyal na may hawak na warrant. "Doña Imelda Reyes,
Tanong ng opisyal. Ang kanyang boses ay seryoso at walang biro. Inaaresto po kayo sa kasong estafa at illegal diversion of funds batay sa reklamong inihain laban sa inyo. Ang hiyawan ng mga bisita ay tila naging isang malabong ingay sa aking pandinig. Pinanood ko kung paano pinalibutan ng mga pulis ang aking biyenan, kung paano nito pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling shawl habang ang mga posas ay dahan-dahang inilalapat sa kanyang mga pulso. Tumingin sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at kawalan ng pag-asa. Bakit mo ginagawa ito, Elena? Sinisira mo ang pamilya natin. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti na nagmumula sa kailaliman ng aking malayang puso. Hindi ko sinira ang pamilyang ito, Marco. Matagal na itong bulok sa loob. Tinanggal ko lang ang balat para makita ng lahat ang uod na naninirahan dito. Habang pinapanood ko silang hilahin palabas, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang awit ng kalayaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang naglaro sa aking isipan. Sapat na ba ang pagkakulong nila para mabayaran ang lahat ng pangarap na ninakaw nila sa akin? Sino ang mahiwagang donor na nagbayad ng aking research fund sa Germany bago pa man magsimula ang gabing ito? Bakit tila may isang taong lihim na nagbabantay sa bawat hakbang ko para siguraduhin hindi ako matatalo? Elena, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Wala na akong negosyo, nasa kulungan si Mama, tapos ngayon aalis ka. Ang tinig ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa buong sala ng aming bahay. Isang boses na hindi na nagpapanggap, na maamo kundi puno ng desperasyon at galit. Nakatayo siya sa harap ko, magulo ang buhok at nanginginig ang mga panga. Ang mga mata niyang dati puno ng kumpiyansa ngayon ay tila mga basag na salamin na naghahanap ng sinumang masisisi sa kanyang pagbagsak. Pinagmasdan ko siya habang tahimik kong isinasara ang zipper ng aking huling maleta. Ang paligid ay amoy alikabok at kalungkutan, isang matinding kaibahan sa halimuyak ng mamahaling pabango na madalas niyang gamitin noong mga panahong niloloko niya ako. Ang bahay na ito, na pinunan ko ng mga kasangkapan mula sa aking mga puyat sa ospital, ngayon ay tila isang malaking hawla na handa ko nang lisanin. Hindi ko ginawa ito sa iyo, Marco. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Malamig kong sagot. Ang boses ko ay kasing patag ng isang tahimik na dagat bago ang isang malakas na bagyo. Binuhat ko ang aking leather bag kung saan nakalagay ang aking stethoscope at ang mga dokumento para sa aking flight patungong Germany. Akmang hahablutin niya ang aking braso nang mabilis akong umatras. Mula sa labas ng pinto, pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Ang mga private security guards na binayaran ko gamit ang natirang pera mula sa aking personal savings na hindi nila nahanap. Hinarang nila agad si Marco. Pinanatili ang sapat na distansya upang hindi niya ako masaktan. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Siguro ay hindi siya sanay na makitang handa ako. Sanay siyang ako ang naghihintay, ako ang umuunawa, at ako ang nagpapatawad. Elena, please! Biglang nagbago ang kanyang tono. Ang galit ay napalitan ng isang mapagkunwaring pagmamakaawa na madalas niyang gamitin kapag kailangan niya ng pera. Lumuhod siya. Sa malamig na marmol na sahig, ang kanyang mga mata ay pilit na nag-iipon ng luha. Patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Babawiin ko si Mama. Aayusin natin to. Kailangan kita, Elena. Wala na akong matatakbuhan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ito ang patawad ng buhaya. O isang paghingi ng tawad, hindi dahil nagsisisi siya sa kanyang kasalanan, kundi dahil nahuli siya at nawalan siya ng makinang mapagkakakitaan. Kailangan mo ako dahil wala na magbabayad ng mga utang mo. Kailangan mo ako dahil hindi mo kayang buhayin ang sarili mo, lalo na ngayon na magkakaanak na kayo ni Nicole.
Sagot ko. Ang bawat salita ay binibigkas ko ng may diin. 10 taon akong naging sandpaper, Marco. Kinaskas mo ako ng kinaskas para lang kuminang ka hanggang sa maubos ako. Pero hindi mo alam, sa ilalim ng pagiging sandpaper ko, isa pala akong diamante. At hindi na kayang basagin ng mga tulad mo ang isang diamante. Hindi siya nakakibo. Tumingin ako sa kabuuan ng bahay sa huling pagkakataon. Ang mga pader na saksi sa aking mga pag-iyak nang mag-isa sa hating gabi, ang kusina kung saan madalas kong initin ang kanyang pagkain kahit gaano ako kapagod. Ang lahat ng ito ay wala na sa akin kundi mga patay na alaala. Dahan-dahan kong kinuha ang susi ng bahay mula sa aking bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng glass table. Ang mahinang kalansing nito, laban sa salamin, ay tila opisyal na tuldok sa aming kasaysayan. Wala na akong utang na loob na babayaran. Wala na akong pusong kailangang tahiin para sa kanya. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw at ng sariwang hangin na tila ba matagal nang naghihintay upang yakapin ako. Wala akong naramdamang takot, tanging ang malalim at malayang paghinga. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagkakasakal, ang pumuno sa aking dibdib. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagmaneho palayo. Hindi na lumingon kahit isang beses sa bahay na naging kulungan ko. Habang binabagtas ko ang EDSA patungo sa opisina ng aking abogado, tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Mang Cardo, ang private investigator na tumulong sa akin. Doktora, bungad niya, ang kanyang boses ay may halong pag-aalinlangan, ngunit may kasamang kakaibang sigla. May huli po akong nakalap na impormasyon bago niyo isara ang kaso. Ano yon, Mang Cardo? Tanong ko habang pinapanatili ang aking mga mata sa kalsada. Tungkol po ito kay Nicole. Nakuha ko ang kopya ng kanyang huling ultrasound report at medical records galing sa ibang ospital bago siya na-admit sa inyo. Doktora, hindi po si Marco ang ama ng bata. Halos mapapreno ako sa gitna ng kalsada. Isang malakas na agos ng pagkabigla ang dumaan sa aking sistema bago ito mapalitan ng isang mapanuyang ngiti. Si Marco, ang lalaking itinakwil ang lahat para sa isang batang akala niya ay kadugo niya, ay niloloko rin pala ng babaeng pinili niya kapalit ko. Ang karma, sa kanyang pinakamalupit at pinakamagandang forma, ay nagsisimula na palang maningil. Ngunit ang tanong ay nananatili sa aking isipan. Sino ang abogadong libreng nag-aasikaso ng lahat ng papeles ko para sa annulment at sa pagbawi ng aking mga ari-arian? At bakit tila kilalang kilala niya ang bawat galaw ni Marco? Ang amoy ng kulungan ay isang nakasusulasok na halo ng pawis, ihi at lumang pader na matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Malayong malayo ito sa halimuyak ng mga mamahaling pabango at imported na kandila na nakasanayan ni Doña Imelda sa aming bahay. Habang naglalakad ako sa makipot at madilim na pasilyo patungo sa visiting area, bawat hakbang ng aking sapatos sa magaspang na semento ay tila nagpapabigat sa hangin. Umupo ako sa tapat ng salamin na naghihiwalay sa aming dalawa. Maya-maya pa, inilabas siya mula sa loob. Halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang buhok na laging inaayos sa parlor tuwing linggo ngayon ay buhol-buhol at puting-puti na. Ang kanyang balat na dating makinis dahil sa mga mamahaling cream na binibili ko, ngayon ay tuyot at puno ng kulubot. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng mga preso, isang damit na kailanman ay hindi babagay sa kanyang labis na pagmamataas. Pagkakita niya sa akin, isang mabilis na kislap ng galit ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng matinding takot at panginginig ng kanyang mga labi. Kinuha niya ang telepono sa kanyang gilid. Kinuha ko rin ang sa akin. Naparito ka ba para pagtawanan ako, Elena? Bungad niya. Ang kanyang boses ay paos at basag, tila matagal nang umiiyak.
para ipamukha sa akin na nanalo ka? Tiningnan ko siya ng diretso. Walang galit sa aking puso. Wala ring tuwa. Tanging isang malamig na pagtanggap sa katotohanan. Naparito ako, Ma, hindi para maghiganti. Ang higanti ay para lamang sa mga taong may pakialam pa. Naparito ako para tapusin ang lahat ng ugnayan natin. Palabasin mo ako rito. Parang awa mo na. Biglang nagmakaawa ang boses niya. Ang kanyang mga kamay ay idinikit sa salamin. Tila pilit na inaabot ang aking muka. Hindi ko kaya rito. Ang init, ang dumi. Si Marco hindi niya ako dinadalaw. Kinontak ko siya para mag-bail. Pero sabi niya naka-freeze daw ang lahat ng accounts niya dahil sa ginawa mo. Tinalikuran niya ako, Elena. Tinalikuran ako ng sarili kong anak para isalba ang sarili niya. Isang paitang gumapang sa aking lalamunan. Si Marco, ang anak na palagi niyang kinakampihan at pinoprotektahan kahit sa pagkakamali, ang siya ring unang bibitaw sa kanya sa oras ng kagipitan. Iyan ang bunga ng kanyang maling pagpapalaki. Isang taong walang alam, kundi ang unahin ang sarili. Ma, malumanay kong sabi, isang salitang matagal kong hindi nabigkas ng may sinseridad. May inilabas ako mula sa aking bag, isang maliit na plastic bottle ng mineral water. Ibinigay ko ito sa gwardiya para iabot sa kanya sa kabilang panig. Uminom po kayo. Alam kong may maintenance medicine kayo para sa puso. Tiningnan niya ang tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kunin niya ito. Bakit, Kit? Bakit mo ako binibigyan nito matapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Dahil hindi ako tulad ninyo. Sagot ko, ang boses ko ay tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Naalala niyo ba noong unang taon namin ni Marco? Galing ako sa 30 oras na duty. Pagod na pagod ako. Humingi ako sa inyo ng isang basong tubig sa sarili nating kusina. Pero ang sabi niyo, hindi ka bisita rito, Elena. Kumuha ka ng sarili mo dahil wala kang katulong dito. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang tubig na ito, hindi bilang pambabastos, kundi bilang huling patunay na bayad na ako sa lahat ng utang na loob na isinumbat niyo sa akin. Bumagsak ang mga luha ni Doña Imelda. Ang kanyang mga balikat ay nanginig sa matinding pag-iyak na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang pagsisisi ay nakaukit sa bawat linya ng kanyang muka. Patawad, Elena. Patawarin mo ako. Inilapag ko ang telepono sa hook. Hindi na ako sumagot. May mga patawad na hindi na kailangan pang bigkasin dahil ang pinakamahalaga ay ang pagpapalaya ng sarili mula sa galit. Tumayo ako at naglakad palayo. Pakiramdam ko ay naiwan sa loob ng silid na yon ang pinakamabigat na tanikala na nakapulupot sa aking leeg sa loob ng 10 taon. Pag-uwi ko sa hotel, kung saan ako pansamantalang nakatira, sinimulan ko ang pag-iimpake ng aking mga huling gamit para sa flight ko patungong Germany bukas ng gabi. Ang amoy ng sariwang linen at ang katahimikan ng silid ay tila isang paraiso kumpara sa impyernong pinanggalingan ko. Hawak ko ang aking passport at ang tiket na sumisimbolo sa aking bagong buhay. Ang buhay na walang Marco, walang Doña Imelda, at walang mga kasinungalingan. Ngunit bago ko pa man maisara ang aking maleta, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ang pangalan ng head nurse ng emergency room ang lumabas sa screen. Doktora Elena, pasensya na po sa pang-iistorbo. Alam kong naka-leave kayo. Bungad ng nurse, ang boses nito ay puno ng pagmamadali at panginginig. Pero kailangan po namin kayo rito, ngayon din. Isang code blue, doktora, na aksidente po si Marco. Hinahabol daw niya ang sasakyan ni Nicole na tumakas kasama ang lahat ng natirang pera niya. Nabangga po siya sa poste at napuruhan ng dibdib. Nasa critical na kondisyon po siya at kayo lang po ang surgeon na malapit na pwedeng gumawa ng operasyon. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang balita ay tila isang malakas na kidlat na tumama sa aking tahimik na silid.
Naaksidente si Marco. Tumakas si Nicole kasama ang pera. Malamang ay para itaguyod ang batang alam na ni Marco na hindi kanya. Tumingin ako sa aking tiket patungong Germany na nakalapag sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay napatingin ako sa aking stethoscope na nasa loob ng bag, ang batas ng medisina at ang sigaw ng aking pusong napagod ay naglalaban sa aking isipan. Ang lalaking pumatay sa pangarap ko, ang lalaking nagbigay sa akin ng pinakamasakit na dagok, ngayon ay nakadepende ang buhay sa aking mga kamay na dati niyang pandirihan. Lilinggunin ko pa ba ang nakaraan? O tuluyan na ba akong tatalikod at hahayaan ang karma na tapusin ang trabaho nito? At ano ang ibig sabihin ng lumang sulat na nakuha ko mula kay Mang Cardo na ipinadala umano ng pasyenteng matanda bago siya pumanaw? May kinalaman ba siya sa pagiging matatag ko ngayon? Doktora Elena, nag-aagaw buhay na po siya. Ang kanyang aorta ay punit na at ikaw lang ang may kasanayan para sa ganitong uri ng operasyon sa buong ospital na ito. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang hatol na nagpabagal sa ikot ng aking mundo. Nakatayo ako sa gitna ng aking hotel room. Hawak ang aking passport at ang plane ticket patungong Germany na nakatakda sa loob ng 3 oras. Ang maleta ko ay nakasara na, ang aking mga gamit ay nakaimpake na, at ang aking puso ay handa na sanang lumipad palayo sa lahat ng pait ng Pilipinas. Tumingin ako sa salamin. Ang nakikita ko ay isang babaeng malaya na sana. Ngunit ang mga mata ko ay tila nakakadena pa rin sa isang tungkulin na matagal ko nang isinumpa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay may napakalupit na paraan ng pagbibiro. Ang lalaking nagsabing, ang puso ko ay kasing tigas ng semento. Ngayon ay nakadepende ang sariling durog na puso sa aking mga kamay. Doktora, naririyan pa po ba kayo? Tawag muli ng nurse. Punta na ako. Maikli kong sagot. Ibinalik ko ang aking tiket sa loob ng bag. Hindi dahil sa mahal ko pa siya, kundi dahil bago ako naging asawa ni Marco, ako muna ay naging isang doktor. At ang isang doktor ay hindi tumatalikod sa isang nag-aagaw buhay kahit pa ito ang taong pumatay sa kanyang kaluluwa. Pagdating ko sa ospital, ang paligid ay puno ng tensyon. Ang amoy ng antiseptic ay tila ba mas matapang kaysa sa dati, sumusuot sa aking ilong at nagpapaalala sa akin ng 10 taon kong pagsasakripisyo. Nakita ko si Marco sa emergency room, duguan, maputla, at halos hindi na makilala. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas-baba sa bawat hirap na paghinga. Ang mga monitor sa paligid ay naglalabas ng mga tunog na nagpapahiwatig na ang kanyang buhay ay unti-unti nang kumakawala. Sa tapat ng scrub sink, pinanood ko ang agos ng tubig na dumadaloy sa aking mga kamay. Marahan kong sinabon ang aking mga daliri. Ang bawat kiss-kiss ay tila paglilinis hindi lamang ng mikrobyo, kundi ng huling bakas ng pag-ibig ko para sa kanya. Ang lamig ng tubig ay nagpapatigas sa aking determinasyon. Scalpel. Wika ko sa loob ng operating room. Ang aking boses ay walang panginginig, walang emosyon. Tila ba isang makinang dinisenyo para sa katumpakan. Habang binubuksan ko ang kanyang dibdib, nakita ko ang pinsala. Ang kanyang puso ay nahihirapang tumibok. Tila ba pagod na rin sa lahat ng kasinungalingang itinago nito sa loob ng maraming taon. Sa bawat tahi na ginagawa ko, naaalala ko ang bawat sugat na ibinigay niya sa akin. Ngunit sa halip na higanti ang aking maramdaman, isang malalim na awa ang bumalot sa akin. Awa para sa isang lalaking nakuha na ang lahat, ngunit tinapon ang lahat dahil sa pansamantalang tawag ng laman. Matapos ang 5 oras na operasyon, naging stable ang kanyang kondisyon. Isinalba ko siya. Isinalba ko ang lalaking sumira sa akin. Lumabas ako ng operating room at nakita ang mga nurse na nakatingin sa akin ng may paghanga. Ngunit para sa akin, wala itong halaga. Dumiretso ako sa ICU kung saan dinala si Marco. Makalipas ang ilang sandali,
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang makita niya ako, isang luha ang gumulong mula sa kanyang mga mata at pilit niyang inabot ang aking kamay. Elena, patawad. Huwag mo akong iwan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Dahan-dahan kong inilayo ang aking kamay mula sa kanyang pagkakahawak. Walang galit sa aking mukha. Tanging isang malalim na kapayapaan. Iniligtas kita, Marco, dahil iyon ang tungkulin ko bilang doktor. Iniligtas kita dahil kailangan mong mabuhay para harapin ang lahat ng pagkakamaling ginawa mo. Mahinahon kong sabi, ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan, pero huwag mong isipin na ang pagliligtas ko sa iyo ay nangangahulugang babalik ako. Ang Elena na asawa mo ay matagal nang namatay sa gabing narinig kitang tumatawa kasama ang nanay mo sa garden. Tumalikod ako at hindi na lumingon. Ang tunog ng aking mga sapatos sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang marcha ng paglaya. Pagdating ko sa labi, sinalubong ako ni Mang Cardo. Inabot niya sa akin ang isang lumang sulat na nakuha niya mula sa mga gamit ng matandang pasyenteng pumanaw na. Binuksan ko ang sulat habang naglalakad patungo sa parking lot. Ito ay mula kay Dr. Manuel Santos, ang dati kong mentor na akala ko ay matagal nang kinalimutan ang pangarap ko. Sa loob ng sulat ay ang kumpirmasyon na siya ang mystery donor na nagbayad ng aking fellowship fund dahil nakita niya ang aking galing at ang aking paghihirap. Elena, ang puso ay hindi lamang isang organ na nagpapadaloy ng dugo. Ito ang luklukan ng katatagan. Gamitin mo ang iyong husay para sa mga taong karapat-dapat at huwag mong hayaang ang isang maling tibok ay sirain ang buong ritmo ng iyong buhay. Basa ko sa huling bahagi ng sulat. Isang malakas na hangin ang umihip, tila ba tinatangay ang lahat ng bigat sa aking balikat. Tiningnan ko ang aking relo. May isang oras pa bago ang aking flight. Hindi na ako bumalik sa hotel. Dumiretso ako sa airport, bitbit ang aking stethoscope at ang aking bagong layunin. Habang nasa loob ng eroplano at pinapanood ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng Maynila, naramdaman ko ang tunay na tibok ng aking puso. Hindi na ito tibok ng sakit o tibok ng galit. Ito ay ang malaya at masayang tibok ng isang babaeng sa wakas ay natagpuan ng sarili sa gitna ng pagkawasak. Ganito na lang ba talaga ang wakas? Ang pag-iwan sa lahat para sa isang pangarap na matagal nang inakala na nawala. O may naghihintay pa ba sa aking bagong kabanata sa lupain ng Germany kung saan ang bawat tibok ay muling magkakaroon ng bagong kulay? Delete. Isang salita. Isang pagpindot sa screen ng aking tablet. Iyon ang naging sagot ko sa pang-11 email na ipinadala ni Marco sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Elena, patawad. Nawala ang lahat sa akin. Si Nicole, tinakbuhan ako. Si Mama, may sakit sa kulungan. Tulungan mo ako, kahit konti lang. Ang bawat salita niya ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang halaga, at wala ng buhay. Inilapag ko ang aking tablet sa ibabaw ng makintab na mesa sa loob ng aking bagong opisina dito sa Munich. Mula sa dambuhalang bintana, nakikita ko ang mga taluktok ng Alps na nababalutan ng maputing niebe. Ang hangin dito ay amoy pino at amoy kalayaan. Napakalayo sa amoy ng alikabok at pagtataksil na iniwan ko sa Maynila. Ang lamig na humahaplos sa aking balat ay hindi na nagdudulot ng panginginig, kundi ng isang kakaibang ginhawa, isang yakap mula sa isang bagong simula. Tumingin ako sa aking mga kamay. Wala na ang mga kalyo mula sa paglalaban ng mga damit ni Marco para makatipid sa kuryente. Wala na ang mga maliliit na paso mula sa kusina ng aking biyenan. Ang aking mga daliri ngayon ay malinis, matatag, at muling naging instrumento ng sining ng medisina. Suot ko ang aking bagong white coat. May borda ng aking pangalan sa kaliwang bahagi. Dr. Elena Reyes,
Senior Research Fellow. Sa bawat hibla ng tela nito, nararamdaman ko ang aking tunay na halaga. Isang mahinahong katok ang narinig ko sa pinto. Pumasok ang aking sekretarya na si Heidi, dala ang isang bouquet ng mga asul na iris at isang sobre. Dr. Reyes, galing ito sa Santos Foundation. Gusto nilang ipaabot ang kanilang pagbati sa tagumpay ng iyong huling operasyon na naging front page ng medical journal ngayong buwan. Nakangiting wika ni Heidi sa wikang Ingles. Kinuha ko ang sobre. Ang Santos Foundation, ang pundasyong itinatag ni Dr. Manuel Santos para sa mga kababaihang doktor na biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan. Sa pamamagitan ng kanyang legasya, hindi lamang ako nakapag-aral dito, kundi nabigyan din ako ng pagkakataong magtayo ng isang research center na magliligtas sa libu-libong mga ina na may sakit sa puso. Ang aking mystery donor ay hindi lamang nagbigay ng pera. Ibinigay niya sa akin ang sandata para lumaban. Binuksan ko ang aking notebook at kinuha ang isang lumang larawan naming dalawa ni Marco noong aming kasal. Matagal ko itong tinitigan. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pait. Ang nakikita ko na lamang ay isang estranghero na minsan ay naging bahagi ng aking buhay upang ituro sa akin kung paano mahalin ang aking sarili nang higit sa sinuman. Dahan-dahan kong kinuha ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng larawan. Pinanood ko kung paano dahan-dahang kinakain ng apoy ang mga ngiti naming mapagkunwari, kung paano naging abo ang mga pangakong napako. Ang bawat abo na nahuhulog sa basurahan ay tila ba isang bahagi ng aking nakaraan na tuluyan ng naglalaho. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglilinis. Elena, are you ready for the conference? Tanong ni Dr. Schmidt, ang aking mentor dito sa Germany, habang sumisilip sa pinto. Yes, doctor, I am more than ready. Sagot ko nang may tiwala sa sarili. Naglakad ako patungo sa auditorium. Ang bawat hakbang ko sa makintab na hallway ay tila musika ng tagumpay. Nang tumayo ako sa harap ng entablado, sa harap ng daan-daang mga dalubhasa mula sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ko na nakikita ang aking sarili bilang ang babaeng niloko at ninakawan. Nakikita ko ang isang reyna na nagmula sa sarili niyang abo. Habang nagsasalita ako tungkol sa aking bagong tuklas na paraan ng pag-oopera sa puso, naramdaman ko ang isang matinding kagalakan. Ang aking boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng awtoridad at talino. Sa bawat palakpak na natatanggap ko, naaalala ko ang sinabi ni Marco na boring ATM machine lang ako. Ngayon, ang makinang yon ay gumagawa na ng kasaysayan sa medisina. Pagkatapos ng komperensya, nakatanggap ako ng isang balita mula kay Mang Cardo sa Pilipinas. Si Marco ay nagtatrabaho na raw bilang isang driver ng delivery truck at si Doña Imelda ay hirap na hirap sa loob ng kulungan dahil wala nang nagpapadala ng tulong. Si Nicole naman ay naglaho na kasama ang ibang lalaki. Iniwan ng bata sa isang orphanage. Isang sandali akong napatigil. Ang karma ay tila isang perpektong mananahi. Bawat tahi ay saktong-sakto sa ginawa nilang pagkakamali. Hindi ko na kailangang dumihi ang aking mga kamay para sila ay parusahan. Ang buhay na mismo ang gumagawa noon para sa akin. Nakatayo ako ngayon sa terrace ng ospital, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Munich. Ang langit ay kulay kahel at lila. Tila isang painting na puno ng pag-asa. May isang bagong tanong na naglalaro sa aking isipan. Ano pa ang kayang abutin ng isang pusong malaya na sa lahat ng tanikala? At sa aking pagbabalik sa Pilipinas balang araw para magtayo ng sariling ospital, handa na ba ang bayang iyon sa bagong Dr. Elena Reyes? 5 taon. Sa mundo ng medisina, ang 5 taon ay sapat na para sa maraming pagbabago. Mga bagong teknolohiya, mga bagong lunas, at libo-libong mga pusong muling pinatibok. Ngunit para sa akin, ang 5 taon ay ang panahon na kailangan ko upang ganap na mabuo ang isang babaeng dati ay pinira-piraso ng kataksilan. Nakatayo ako sa harap ng isang dambuhalang gusali
Sa puso ng Maynila, ang sikat ng araw ay tumatama. Sa mga glass wall nito, tila ba nagbibigay ng isang nagniningning na korona sa estruktura. Sa itaas ng main entrance, nakaukit ang mga letrang ginto, Reyes Heart Foundation, Center for Women and Children. Ito ang aking pangarap na naging totoo. Isang ospital na hindi lamang naglalayong gamutin ang pisikal na puso, kundi magbigay ng lakas sa mga kababaihang inakala nilang wala na silang halaga. Ang paligid ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang bango ng bagong pinturang pader. Ang bawat sulok ay maliwanag, malawak at puno ng pag-asa. Napakalayo sa madilim at malamig na garden kung saan ko narinig ang mga salitang pumatay sa aking dating pagkatao. Sa bawat hakbang ko sa loob ng lobby, nararamdaman ko ang paggalang ng mga nurse at doktor na sumasalubong sa akin. Hindi na ako ang boring ATM machine ng sinuman. Ako na ang arkitekto ng sarili kong kapalaran. Doktora Reyes, nakahanda na po ang lahat para sa ribbon cutting ceremony. Wika ng aking chief of staff. Tumango ako ng may tipid ng ngiti. Habang naglalakad ako patungo sa labas, nahagip ng aking paningin ang isang maliit na balita sa dyaryo na naiwan sa isa sa mga upuan. Isang maikling ulat tungkol sa isang lalaking na huling nagnanakaw ng mga scrap metal sa isang construction site. Ang pangalan? Marco. Ang dating lalaking pinag-alayan ko ng 10 taon, ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating kayabangan. Nabalitaan ko ring pumanaw na si Doña Imelda sa loob ng kulungan 2 taon na ang nakalilipas dahil sa komplikasyon sa puso. Isang sakit na kailanman ay hindi niya pinayagang gamutin ko dahil sa kanyang labis na hiya at puot. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Wala akong nararamdamang tuwa sa kanilang kinahinatnan. Tanging isang tahimik na pagtanggap na ang buhay ay may sariling paraan ng pagbabalanse ng lahat. Nang ang katarungan ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng ingay. Madalas, ito ay dumarating sa pamamagitan ng katahimikan ng tagumpay. Bago ko gupitin ang laso, isang batang babae na nakasuot ng maliit na white coat ang lumapit sa akin. May hawak siyang isang pirasong papel, isang drawing ng isang puso na may mga pakpak. Doktora Elena, gusto ko pong maging katulad niyo paglaki ko. Nahihiya niyang sabi. Lumuhod ako para maging kapantay niya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Maging higit ka pa sa akin, anak. Huwag mong hahayaan na kahit sino ay magsabi sa'yo na ang halaga mo ay depende sa kanila. Ang puso mo ay sa'yo at ikaw lang ang may kapangyarihang magpatibok nito sa ritmo ng iyong sariling pangarap. Sa batang yon, nakita ko ang aking sarili, ang Elenang nangarap bago pa man madurog ng maling tao. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang sulo ng pag-asang ito ay hindi na muling mamamatay. Habang hinihiwa ko ang pulang laso, narinig ko ang malakas na palakpakan ng mga tao. Ngunit sa aking pandinig, may isang tunog na mas matimbang kaysa sa lahat. Ang tunog ng sarili kong puso, matatag, malakas, at malaya. Wala na ang mga tanikala ng nakaraan. Wala na ang bigat ng utang na loob na hindi ko naman dapat pasan. Pumunta ako sa rooftop ng ospital pagkatapos ng seremonya. Pinanood ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at ginto. Napakaganda ng mundo kapag tinitingnan mo ito mula sa mga mata ng isang babaeng nagtagumpay ng mag-isa. Naramdaman ko ang malamig na hangin na yumayakap sa aking balat. Isang haplos na tila ba bumubulong ng, "Tapos na, Elena. Malaya ka na." Hindi ko kailangan ng isang lalaki para maging buo. Ang aking tagumpay, ang aking mga pasyenteng muling nabigyan ng buhay, at ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay higit pa sa anumang anibersaryong ipinagdiwang ko noon. Ako si Dr. Elena Reyes. Ang aking puso ay hindi na kasing tigas ng semento. Ito ay kasing tibay ng brilyante. At sa bawat tibok nito,
naririnig ko ang awit ng aking muling pagsilang. Ang dulo ng aking kwento ay hindi isang kasal. Ito ay ang simula ng aking walang hanggang paglipad, malayo sa ulan, patungo sa liwanag, na ako mismo ang gumawa.